Kung inyo pong mapapansin sa pagpasok po ninyo ngayon sa Santo Padre Pio o sa Pambansang Dambana, kung kayo ay doon dadaan sa main gate, makikita nyo po na sa harapan ay meron po tayong arko. Ka-bebles pa lang po niyan. At ang arko pong yan ay may iba-ibang bahagi. Siyempre, ang unang bahagi po diyan ay yung kanyang fountain. Fountain, nilagyan natin ng fountain. Siyempre, pagka fountain, may tubig. Ano po? Bilang simbolo, hindi lamang ng buhay, kundi simbolo din ng kalinisan. Ang tubig ay hindi lang simbolo ng buhay, kundi ang tubig ay naglilinis sa atin. Kaya nga sa pagpasok po niyo dito, mararamdaman nyo kagad pagdaan ng arko na yan, na once you step inside the ark, ano po, ay inaasahan na mararanasan nyo hindi lamang ang paglilinis ng Panginoon sa ating lahat na naririto, kundi ang pagkakaroon ng buhay ng Diyos, buhay makadiyos, na karanasan dito sa loob. Sa iba't ibang pamamaraan, pwede pong sakramento ng umpisal, pwede rin pong sakramento ng banal na Eucharistia, at pwede rin sa pamamagitan ng mga devotional practices, prayers, at iba pa. Pero hindi lamang po yun ang nakikita niyong simbolo. Makikita niyo rin po ang malaking imahe ni Santo Padre Pio sa gitna, kung saan doon pa lang hihingi na tayo ng kanyang gabay. Hihingi na tayo ng kanyang intercession bilang patron ng lugar na ito, ng Pambansang Dambana. Sa itaas po, pagtingala nyo, meron pa pong ilalagay doon na inaasahan natin na before the end of the year ay maiikabit na. At yun po ay ang dalawang life-size na anghel. Ang isa ay si San Miguel Arcangel at ang isa ay ang guardian angel. Ito pong dalawang anghel na ito ang malapit kay Santo Padre Pio. Habilin po ni Santo Padre Pio na pag pupunta sa kanya o bago pumunta sa kanya ay dadaan muna kay San Miguel Arcangel upang humingi ng kanyang gabay. At ganun din, katulad ng kanyang debosyon sa San Miguel Arcangel, napakalaki din ang kanyang debosyon sa Anghel de la Guardia. Na natutunan natin ang dasal nung tayo maliit pa as O guardian angel, our guardian dear, to whom His love commits me here ever this day, be at my side to rule and guide. Diba? Nakalimutan ko yung isang salita. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here ever this day, be at my side. Be at my side. Ano nga po yung kasunod? To light and rule and be my guide. Ang ganda ng panalangin na iyon, sapagkat doon pa lang hinihingi na natin o pagising natin sa umaga at dinadasal natin yon, hinihingi natin ang paggabay ng Anghel de la Guardia upang siguraduhing ililigtas tayo sa anumang kapahamakan. At pag sinabi nating kapahamakan, ay hindi lamang yung kapahamakan na naintindihan natin o yung sakuna, kundi ililigtas din tayo sa spiritual battles natin na pwedeng
ipagkalayo natin o maging dahilan para mapalayo tayo sa Diyos. At may mga karanasan tayo ng ganyan. Tanda ko po nung ako po ay nag-aaral pa, unang aral ko ng kolehiyo. Gusto ko po nung manood ng sine, hindi ko lang matanda ko ano bang sine yun. Parang first year college ata ako o second year college. Gusto ko pong manood ng sine. Ngayon, pag meron ako binili sa labas, pag nag-a-apartment po kami noon ng kapatid ko, pag tapat ko ng simbahan ng Basilica dyan sa Batangas City, hindi ko po ito makakalimutan. Bigla kong nakaplano na sa akin na manonood ako ng sine. Pagtapat mismo ng simbahan ng Basilica, yung Immaculate Conception, naisip ko na umuwi sa apartment na tinitirhan namin. At alam nyo, pagpasok ko ng apartment namin, amoy usok, amoy nasusunog. At yung po pala, nakalimutan ko na nung lumabas ako, naisaksak ko yung plancha, ay walang ilaw. Ay dahil walang ilaw, naiwanan kong nakasaksak. Pagbalik ko, punong-puno na ng usok yung apartment na tinitirhan namin. Hindi ko po makakalimutan yon. Sa tapat mismo ng simbahan, para bagang merong kaisipan o guide or light na nagsabi sa akin, bumalik ka ng apartment. Kasi masusunog ang apartment. And true enough, pagbalik ko po doon, yung kung saan ko naipatong, yung plancha, ay sunog na. Maitim na. Ako po ay nagpapasalamat doon sa gabay na yun o hindi ko po makakalimutan yung karanasan na yun sapagkat doon ka napatunayan na talagang nagtatrabaho ang mga anghel. Itinuring ko po yun bilang karanasan ng paggabay ng anghel sa akin, Anghel de la Guardia, na kung hindi dahil dun sa guide na yun, para bang may nagsabi po sa akin na sa halip na manood ako ng sine, ako ay umuwi sa apartment, ay di siguro'y nasunog yung buong apartment, ilang pinto pa naman yun. Ang laking trahedya sana nang nangyaring yun. And simula po nun, naging gabay ko na po yung pagdarasal dito sa Anghel de la Guardia at sa mga anghel upang hingin ang kanilang gabay. At alam ko pong marami rin kayong karanasan na ganyan. Pwedeng mga tao na nakakasalamuhan ninyo araw-araw, pwede ring kaisipan na naglayo sa inyo sa kapahamakan dahil sa kanilang gabay na kung tawagin natin ay anghel o kung ipakilala ng ating pananampalataya ay Anghel de la Guardia. Ayon po sa isang santo, ang mga anghel, other than their nature, ay ipinapadala na sa atin ng Diyos upang iligtas tayo sa anumang bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. At yan po ay totoo. Sa unang pagbasa ay narinig natin ang pangako ng Panginoon sa pagliligtas sa mga Israelita sa kapahamakan sa pagsusugo ng kanyang anghel na ililigtas at gagabay sa kanila. At ganun din po sa mabuting balita. Sa karanasan ko po, maraming beses na nagtatrabaho ang anghel, lalo na po ang Anghel de la Guardia, upang siguraduhin tayo ay hindi mapapalayo sa Diyos. Marami pa po akong beses na nakaranas ng pagliligtas ng
Anghel de la Guardia sa aking buhay. Na kung minsan, marirealize na lang natin after the experience o na kung minsan nare-realize ko na lang po after the experience na ang nagligtas sa akin ay ang Anghel de la Guardia. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, bilang nagnanais mapalapit sa Panginoon, sana'y huwag nating makalimutan, katulad ni Santo Padre Pio, ang debosyon sa mga anghel. Totoo po ito, hindi lamang sapagkat ito ang itinuro sa atin ng ating pananampalataya o itinuturo sa atin ng ating pananampalataya, kundi sapagkat ito ay ipinahayag ng ating Panginoon. Kaya nga ngayong umagang ito, sana'y sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Anghel de la Guardia o ng mga Anghel de la Guardia natin or Guardian Angels, wag sana po nating makalimutan na tawagin sila araw-araw, lalo na sa pagising natin sa umaga, upang hingin ang kanilang gabay, upang sila ang mag-akay sa atin, palayo sa kapahamakan, at tayo'y madala patungo sa Panginoon at mailigtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Naway ito'y maging habit natin, ang pagtawag sa kanila, upang siguraduhin tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon at huwag tayong mapahamak at mapalayo sa Kanya. Sa atin pong banal na misang ito, yan po ang special intention natin. Upang siguraduhin sa ating araw-araw na pamumuhay, hindi tayo mapapalayo sa Diyos because tumatawag tayo at humihingi ng tulong sa ating mga guardian angels.